Ay magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po muli ang Lingkod Cell TV page muli nagbabalik at ayan, muli tayong mangungumusta sa ating mga viewers. At magsa-shoutout. Shoutout po sa Kalingap Basher. Natatawa lang ako Shoutout sa Team Guapa. Ayan. Shoutout po sa Team Guapa at sa ibang mga team na hindi ko na natatanda kung ano yung mga team nyo. At kayo ay sumusuporta dito sa Team Guapa ay maraming salamat and shoutout po sa inyo and God bless po. At sa aking team, sa aming team, no? Kay Sis Hayat, and Ate Glo, kay Tita Lydia, Sis Jacqueline, Kaberks, and Hasa26 TV, and ang inyong taga Kuda. Ayan. So, Ate Ermagalo Mix Vlog, maraming salamat sa iyong maraming prayers. Thank you very much. At kay Tita Pe, thank you very much. Maraming salamat sa inyo. God bless po. Nawa ay bigyan pa kayo ng lakas at buhay na walang hanggan ng ating nasa taas. So, ayan. Tuloy na po tayo. Ano ba yung ating topic, no? Ang topic po natin ngayon ay bakit hindi nakarating o hindi sumipot si Kapisot sa kanyang hearing. Kapisot. Bakit hindi umaten? Ang daming mga nag-aabang na media outlet sa labas. Kapisot, asan ka na? Nabahag na ba ang iyong bayag? O ikaw ay nagpe-prepare pa ng iyong mga depensa? No? Mga guys, dito sa Team Guapa, alam ko naman na yung iba dito ay talagang sumusuporta kay Kapisot. Pero hayaan nyo ako dahil ako ay, ito ay walang kinalaman sa pagsuporta natin dito sa ating dalaga. Ano? Ito ay personal naming, kumbaga, opinion dito kay Kapisot. Unang-una, alam kong mali yung ginawa nila Kuya Bal na pag-reaction dito kay Beyonce, no, yung ilang buwan nilang pag-reaction. Pero, dahil nandyan si Kapisot at kumampi, hindi ibig sabihin ay kumampi si Kapisot ay kakampi na rin namin. Iba ho yung aming grupo, inuulit ko sa inyo, no? Iba yung aming grupo. Ngayon sa Team Guapa, kung kayo ay na kay Kapisot na side, wala hong problema sa amin yon. Hindi natin isali yung pagsuporta natin dito kay Beyonce. Ito ay opinion namin dito kay Kapisot. Unang-una, kasi ay may mga alitan na kami noon pa nitong mga taong ito na wala pa man si Beyonce, ay may alitan na talaga kami. At talagang kami ay binalahura. Kumbaga ay binalahura nitong Kapisot na ito. Nasa mali niyang pananaw, no? Mali. At mali din yung aming, kumbaga yung aming sa kanya, ay hindi siya nag-a-accept ng kanyang mali dahil ang tingin niya sa kanyang sarili ay siya ay laging tama. O, siya ngayon ay may tama. Ngayon ang tanong, ganito, no? Ito walang kinalaman sa suporta natin dito kay Beyonce o kung kay kanino pa man, dahil ito ay usaping Kapisot. Kapisot, ang sabi rito, dahil hindi ka sumipot, anong nangyari sa'yo? Nabahag na ba ang buntot mo? O feeling mo ay panalo ka na dahil nawakwak mo na si Beyonce? Kasi yun ang nakikita natin sa mga comment section ngayon na kaya hindi ka sumipot, nakita ko lang sa comment diyan sa mga na ikaw ay kaya hindi ka sumipot dahil feeling mo ay panalo ka na dahil nasa side mo na si Beyonce. Alam mo kasi, wala namang magagawa si Beyonce sa kaso mo kasi kaso mo yan. Walang magagawa na kahit sino dyan sa kaso mo, doon sa mga tutulong sa'yo na magbigay ng suporta. Hanggang suporta lang yun. Pero ang doon talagang ikaw ang haharap diyan sa kaso mo. So, hindi mo kailangan dito ng padrino, kundi ang kailangan mo dito ay abogado. So, ngayon, dito sa iyong kaso na to, ito naman ay matagal na, wala pa si Beyonce. Sa totoo lang, gusto ka ng pakasuhan ni Papa Bal mo. Gusto ka ng pakasuhan ni Papa Bal mo dahil sa iyong masyadong matabil na pananalita, no? Masyado mong pinersonal yung kasalanan na ikaw naman ang may kagagawan. Alam nyo kasi kami mga guys, lalo na ako, no? Ako tumitingin ako dito kung sino talaga yung may mali. Pag may mali, hindi ko kinakampihan yan. Pero dito sa pagkakataon na ito, yung ginawa ni Kapisot noon ay talagang mali niya. Pero dahil nga sa kahiyan, ay ipinaglaban niya talaga yung kanyang mali na gusto niyang gawing tama, na siya ang paniwalaan ng marami. Sa ngayon, nakuha niya yung atensyon ng mga tao dahil nga ay kumampi siya dito kay Beyonce. So, wala tayong doon. Iyon yung kanyang karakter, kakayanan niya yun, no? So, ang tanong dito, kaya hindi ka sumipot dahil feeling mo ay ikaw ay panalo na dahil nawakwak mo na si Beyonce. Sila may sabi niya, nawakwak ha, hindi ako. Kaya yung title ko dyan, nawakwak na ni Kapisot itong si Beyonce. Diba? So, itong atin ay reaction natin dito sa kanilang mga sinasabi at mga kino-comment at opinion ng iba. So, yun daw ang dahilan. Feeling ni Kapisot ay siya ay panalo na dahil hindi pa man nag-umpis ang kaso, siya ay panalo na dahil nawakwak na daw niya di umano itong si Beyonce. No? Pero alam niyo sa totoo lang, sabi ko nga, kahit na andyan si Beyonce, hindi naman si Beyonce abogado ni Kapiste, no? Ni Kapiste.
Hindi ka attorney ni Kape ni ano, ayan. Hindi ho si Beyonce attorney ni Kapeste, no? Kaya walang magagawa si Beyonce sa kanyang kaso, no? Pero bagamat siguro hindi dumating si Kapeso, baka sa susunod na hearing ay dumating. Saan ba nag-hearing? Sa cyber ba o sa barangay? Kasi kung sa barangay lang, kung sa barangay lang, may ano naman yan eh. Hindi ko kasi nakita yung iba, yung mga nagla-live, hindi ko pinapanood kung saan ba nag-hearing. Kung sa barangay, may 3 patawag yan. Unang patawag, hindi ka dumating. Pangalawang patawag, hindi ka dumating. Pangatlong patawag, doon ka na papadala sa lupon. Tapos may lupon pa yan eh. Pagdating doon sa lupon-lupon na yan, at hindi rin kayo magkaigi, diretso ka na doon sa munisipyo, kung saan doon na magsampa ka na ng kaso doon. So, saan ba nagpatawag? Sa cyber ba? Siguro, unang patawag, baka naman may dahilan si Kapisot, baka naman naplatan, na late, hindi natin alam, o sabi no, may nagsabi na baka nalunod doon sa ano kasi naligo. Buhay pa ba si Kapisot? Pambira kayo. Wag naman. Haharapin pa niya yung kaso niya. Yung mga comment natatawa ko. Sa mga comment po ako nagbabase at dito tayo nag-ano ng ating reaction, no? Na, kesyo baka nalunod si Kapisot kasi daw naligo, kaya hindi naka-attend. May nag-comment na baka na-flat, kaya hindi umabot sa hearing. Baka nga naman, sa layo ba naman eh. Manila, nasa ba si Kapisot nga? Nasa Daip pa ba? Oh. Kung nasa Daip pa, ba maaring sinaktanan siyan o tinae. O, baka ganun. May mga biglaang pangyayari na hindi natin inaasahan. So, wag muna kayo magdiwang at baka naman ay sa susunod na hearing ay sumipot na siya. Hindi naman po pwede na hindi niya yan siputin. Ano? Kasi, once na hindi niya yan sinipot sa mga susunod, iyan magkakaroon ka ng ano dyan. Anong tawag doon? Warrant, no? Pag nagbaba ng warrant at hinuli ka, makukulong ka. So, pag makulong ka, ang tendency, magpapiyansa ka. Sayang yung 15K or 30K, no? Piyansa. Harapin mo na lang kung ano bagay ang iyong ano na yan. Yang iyong ano. Pero, kung ikaw naman ay may pampiyansa, ay sige, magpa-arrest ka na lamang. At pagdating naman doon, ikaw naman ay makakapagpiyansa. Hindi naman yan kriminal, hindi naman yan nakapatay na walang piyansa. Pabira naman kayo. Mga kababayan, huwag masyadong masyak. Yung mga expression niyo, yung mga reaction niyo, medyo OA ha. Lahat tayo ay pwedeng humarap sa ganyan. At iyan naman, paglilitis lamang, titimbangin kung sino yung talagang may matibay na ebidensya at may laban, di lumaban ka. Pero yung sasabihin mo na, ipinatawag nito, pina-cyber na, may kaso na, hindi ibig sabihin na may kaso ka, ay kulong ka na kaagad, no? Pwede kang makulong, pwede kang makalaya kung ang iyong kaso naman ay pambira naman. Kung ang iyong kaso ay hindi naman ganun karumal-dumal, gaya ng krimen, pagpatay, o pagnanakaw, diba? Yung mga ganun. Pangkukurap, yung mga korupsyon na yan. Ayan, medyo matagal-tagal ka dyan ng konti sa kulungan pag hindi matitibay yung iyong mga abogado. Pero yung inyong kinakaharap kasi, parang yan paninirang pure, ano ba tawag doon sa mga kaso na yan, no? So, harapin ninyo at ibigay nyo ang ebidensya kung kayo ay mayroon talagang sinirang pure, ano? So, ayan, paninira daw, di umano. At lahat naman tayo ay nasa social media, bawat isa sa inyo ay mayroong katwiran. Kaya pag may katwiran ka, ipaglaban mo. Ganun lang yun. Kaya yung iba dyan, wag masyadong ano. Ako wala ditong kinakampihan, Hindi ako kampi kay Kapisot. Hindi rin ako kampi kay Kuya Bal. Karapatan ni Kuya Bal magdemanda, karapatan ni Kapisot sagutin ang kanyang demanda. Ganun lang yun, no? Maging patas tayo, timbangin natin. Huwag tayong masyadong tuwan-tuwa. Alam niyo, huwag tayong matuwa doon sa kasawian ng ating kapwa. Kahit baka away natin yan, di ba? Bagamat hindi natin sinasang-ayunan, pero huwag tayong matuwa sa kasawian ng kapwa natin, no? Masama yun, di ugaling Pilipino yan. Ang alam ko, ugaling Pilipino, matulungin, mapagpakumbaba, maldita, mga ganun. Matapang, lumaban sa hamon ng buhay. Diba, mga babayan, mga kamarites, diba? So, ganun lang. So, doon sa nagsasabi, nabasa ko lang naman, na panalo na, piling ni Kapisot, ay kapanalo na siya dahil nawakwak niya na si Beyonce, ay wag muna nating siguro ay abang-abang pa tayo sa mga susunod na kabanata, no? At alam naman natin na ito talaga si Kapisot ay pabida, wala tayong magagawa diyan, ugali niya talaga 'yun. So hindi natin kayang sabayan yung kanyang karakter, ano? Ang gawin natin, magkape na lamang tayo at mag-abang sa mga susunod na balita. Ay, may lipstick yung aking sabi natin. 'Di ba? So, ayun. At kanina, narinig ko doon sa nasilip ko lang habang ako'y nakapikit, nagbubukas tayo ng ating cellphone. Nakita ko itong si Piranha na sabi ay magbibigay ng attorney ng abogado dahil siya ay mayroong law firm.
Dito na naman tayo kay Piranha. Kay Birana, hoy Birana, ikaw na putang ina mong giango-ango kang animal ka, puro kakayabangan. Magbibigay ka ng attorney daw dito kay Kapisot sa kampo ni Kapeso na wala daw pang bayad sa mga abogado. Kung hindi ka ba naman si Raulong tanga kang matanda ka, na alam mong iyan ay kalaban ng iyong sinusuportahan, bakit bibigyan mo ng abogado? May tililing ka talaga sa utak. Ang bigyan mo ng abogadong libre, yung iyong sinusuportahan. Kagaya nila Kuya Bal, tambakan mo ng abogado, bigyan mo ng 100 attorney para sila ay manalo sa kaso. Hindi ang bibigyan mo ng attorney ay yung kalaban ng iyong sinusuportahan. Gaano ka katuliling ang utak? Alam mong kalaban niya na sinusuportahan mo, tapos magyayabang ka na siya ay bibigyan mo ng abogado si Kapisot. Sino ba talagang kinakampihan mo dito? Tragis na ito. Sino ba talagang kinakampihan mo ditong matandang hukluban? At nagyayabang ka na hindi raw kagaya ng isang ninang na nangangako ng magbibigay ng pang-attorney. Sino ang pinaparinggan mo dito? Si Ate Malo na nagsabi na magbibigay kay Kapisot ng pang-attorney. Si Ate Malo. Ba kaya yan ni Ate Malo magbigay? Pero hindi yun yabang. Kaya niyang suportahan kung gugustuhin niya. Pero ikaw na putang ina mo ka, na puro ka lang kahanginan, kung hindi ka ba naman may katok. Minamaliit mo yung kakayanan ni Kapisot na magbigay ng makakuha ng abogado. At sabi niya, mga siraulo daw, yung mga sponsor na tumulong kay Kapisot. Ibig sabihin, mas lalong siraulo ka kung magbibigay ka ng attorney dito sa kampo ni Kapisot. Diba? Hindi ka lang siraulo, tanga ka na, gago ka pa. Sasabihan mo yung mga sponsor, na mga siraulo, mga bobo, mga tanga, dahil kamo tinutulungan itong si Kapisot. Tinutulungan si Kapisot doon sa kanyang pang-attorney. Tapos ngayon, magyayabang ka na kesyo ikaw ay magbibigay ng pang-abogado, magbibigay ka ng attorney kay Kapisot dahil kamo ay mga walang pangbayad. So, at tanga-tanga mo na, bubo ka pa. Mas malala ka pa doon sa sinasabi mo na ang mga sponsor ay mga tanga at bobo. Dahil ikaw, puro katangahan. Alam mo kalaban ni Kuya Bal si Kapisot, doon ka magyayabang na magbibigay ka ng abogado. Samantalang si Kuya Bal, ba't di mo bigyan ng 100 ng abogado o 100 abogado para manalo doon sa laban ni Kapisot? So anong tawag sa'yo? Pulpol? Tanga? Bubo? O ano yon? Abnormal? O galing ka sa mental? Kalalabas mo lang? Ang bihirang Birana to, parang, hindi ko malaman kung ing ito. Bilib din naman ako, no? Ang daming naniniwala sa katangahan ng matandang ito. No, bakit kayo naniniwala dito? Kung talagang ito'y mayaman at may kakayanan, may mga law firm, kuno. Hindi ito dito magpapakahiya, mambalahura sa social media. Andyan lang yan para kumita, para magkaroon ng revenue, para magkaroon ng key income ang kanyang YouTube channel, di ba? Dahil kung ikaw ay talaga isang bilyonaryo, wala kang oras sa ganito. Gugugulin mo yung oras mo dun sa mga business mo, dun sa kung saan ka magiging presentable at hindi ka makikipagbakbakan dito sa mga mababa na uri kaysa sa'yo. Dahil ikaw ay isang bilyonaryo kuno. Pero sa tingin ko, putang ina, daig mo pa yung basurirong tanga o yung abnormal na kalalabas sa mental. Di ba? Samarin mo. Kalaban mo. Bibigyan mo ng abogado. Tapos yung sinusuportahan mo, hindi mo bigyan. Sino ba talaga sinusuportahan mo dito? Si Kuya Bal o si Kapeso? Kasi noon pa, kalaban mo si Kuya Bal. O ngayon, nagbida-bida ka, na kunyari, ikaw ay dito sa Kalingap, para sa Diyos. So, ibig sabihin, wala kang kwarta, kasi kailangan mo maghanap buhay dito sa social media mo, para magkaroon ng pera, tapos magyayabang ka, magbibigay ka ng abogado, dito sa mga tao na ito, na ito ay kalaban ng iyong sinusuportahan. Magsasalita ka na yung mga sponsor na tumulong dito kay Kapisot ay tanga, bobo, yung pala, mas malala yung kabubuhan mo. Dahil ikaw, magbibigay pa kuno. Nagyabang ka pa, marami ka estudyante pinagraduate ng doktor, abogado. Hasan, nananaginip ka? Tangay na laki na sira ng ulo mo, Birana. Ano ka na? Ulyanin ka na ba? At mukhang ikaw ay masyadong, siguro mahilig to magbasa ng mga telestories, no? Telenovela, no? Kaya ginagaya niya doon sa mga Korean drama, mga fantasy. Yan yung kanya laging pinag-aabalahan siguro pinapanood. Kaya nakukuha niya yung mga mga storybook na yon na siyang ina-apply niya dyan sa kanyang katangahan. Hoy, real life, real talk. Tingnan mo yung paligid mo, Birana. Tingnan mo, at ako na lang yung naaawa sa'yo. Natatawa na lang talaga ako sa kahambugan. Putaragis na yan. Huwag mong gawin tanga, yung mga tao. Dahil yung mga sumusuporta sa'yo, mga uto-uto yan. Hindi nakikita yung kabaliwan mo. Pero kaming mga matitino at may utak, nakikita namin kung ano yung pagkakadiferensya nung sinasabi mo doon sa pagkatao mo. No? Diba? Sasabihin mo milyonaryo ka. May law firm ka, may ganito ka. Yung mga milyonaryo dyan, nakita mo bang nagaganyan yan sila? Siguro mayroong iba dyan, yung mga attorney na nagbibigay payo, nagbibigay knowledge sa mga taong walang kaalaman, pero hindi nila intensyon na pagkakitaan o ano yung, sabihin na natin pinagkakakitaan, pero may punto o may malawakang
yung mga manonood nalalaman, no? Hindi katulad mo na mambalahura, isang milyonaryo ko no na nambabalahura diyan sa social media, ha? Tapos ang dami po pang kayabangan na kesyo ganito, ganito, ganito. Sino maniniwala sa iyo? Yung maniniwala sa iyo bubong katulad mo, ha? Bira na. Oo. Huwag ka na magbigay kay Kapisot ng attorney dahil si Kapisot ay mayroon ng mga tumutulong diyan, ha? At sayang naman yung paglilikom nila ng mga sponsor, na yung mga sponsor ay hindi sila tulungan, ha? Inggit ka lang, ha? O, di ba? Inggit lang ito si Birana, walang to, cowboy na walang kabayo. Kawawa naman, kahit yata dangkin nito, wala eh. Na, manahimik ka. So, yun lang. At maraming nag-abang sa ni Kapisot sa kanyang hearing. Bakit nga ba hindi sumipot? Dahil nga ba ito ay feeling siya ay nakawakwak na? Kaya siya ay feeling, feeling panalo na. O, baka ganun yung feeling ni Kapisot. Di ba? So, ito ay atin naman lamang opinion dahil sa ating mga nababasa at napapanood. Yan lang, maraming salamat and God bless. Good morning sa inyo lahat. And bye-bye.